at ako'y nawindang sa mga nagko-komento para sa comment section, no, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, no. Pinagpipistahan talaga, no. They're mocking about Mindanao, Davao City kasi nga daw binabaha, kesyo ganito, ganyan-ganyan, no. Pero parang ano lang, ako ay nagtataka sa kanilang mga pag-iisip kung bakit gano'n, no. Anong pinaglalaban nila sa buhay, like hindi naman siguro sila mga hindi nakapasok sa grade 1, no. Para naman silang hindi na grade 2, di ba? Na hindi nila alam na ang Davao City pala matatagpuan pala din pala sa Pilipinas, no? Still geographically, kahit pa sabihin natin hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, still geographically situated tayo sa Philippine Archipelago. Ibig sabihin ho nun, Philippine Archipelago is situated in a Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin ho nun ay tayo talaga yung pinakauna, may pinakamalakas na pag-ulan talaga dito. So yun, makikita ho natin yan mamaya kasi meron ho tayong babasahin ng mga articles about Philippines. So bakit tayo binabagyo. So ibig sabihin, ano, kapag nasa Pilipinas pala lang lugar ho natin, whether bundok man yan, mapaisla man yan, ay wala hong ligtas, no? Kahit pa gaano kamoderno ang syudad ho natin, kahit gaano kaprogresibo, wala ho tayong takas pagdating sa pagbaha, landslide, flash floods, typhoon, super typhoons. For example, meron tayong footage mamaya, papakita na ang Baguio City rin pala binabaha, even Boracay Island, even na Cebu City na napakayaman, and Iloilo City na napakaraming mga drainage, napakaraming mga malalawak na mga ilog, and napaka magagandang esplanades, and napakasulid, no, napakadekalidad ng mga flood control. So kahit yung mga lugar na yun na nabanggit ko ay nakararanas din ng mga matinding pagbaha. So ngayon ang tanong, why is it common in the Philippines ang floods? Why is flooding so common in the Philippines? Because of the monsoons, the Philippines has a fairly well-defined wet season. In addition, there are other participation-producing weather phenomena, tropical cyclones, thunderstorms, the ITCZ, frontal passages, etc. Singly by themselves, this can generate large amounts of precipitation. So yan, bali basahin ho natin ang nakasulat ho dito sa Sunstar Davao. Meanwhile, the Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or DOST PAGASA, in General Flood Advisory number 8 issued at 6 a.m. on February 1 forecasts moderate to occasionally heavy rains in the region due to the northeast monsoon affecting Luzon and the through of the LPA affecting Mindanao. Tributaries and rivers in Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, and Davao Oriental are likely to be affected. So yun po yung dahilan, no, at bakit nga ba nagkaroon ng malawakang pagbaha, no, massive floods, flash floods and landslides dito sa Davao region. Ngayong wala naman talagang super typhoon like Yolanda, Odette, or kung ano-ano pa ng mga Ondong or Sindong. So yun, dahil dun sa LPA and heavy rains due to the northeast monsoon. Itutuloy pa natin ang pagbabasa, no, sa report na nakuha ng Sunstar Davao sa Department of Science and Technology, PAGASA. The throw of a low pressure area or LPA has impacted around 3,000 families in the Davao region. According to the Office of Civil Defense in Davao Region or OCD Davao report, as of February 1, 2024, the affected families have increased to 3,510 with 2,103 families in Davao de Oro, 1,368 in Davao Oriental, and 729 in Davao City. In Davao de Oro, the 2,103 families affected including 172 in Compostela, 439 in Moncayo, 1,164 in New Bataan, 6 in Maragosan, 34 in Monte Vista, 218 in Nabunturan, and 61 in Pantukan. In Davao Oriental, the 1,368 affected families were from Katiil, 64, Caraga, 38, Boston, 4, Govjen, 120, and Mati City, 1,142. Evacuation centers in Davao de Oro are hosting 96 families
while in Davao Oriental, there are 105 families in evacuation centers. Floods have affected 7 barangays in Davao de Oro and 8 in Davao Oriental, with the landslide incidents in Davao Oriental and 10 in Davao and 7 in Davao de Oro. The roads in both provinces remains impassable due to the landslides and flooding. Davao Oriental experienced power interruptions in 5 barangays, while Davao de Oro had water interruptions in 2 barangays. Okay, so disclaimer lang, ito ay binabasa ko ngayon February 4, pero itong report na binabasa ko is February 1. So ibig sabihin, it's a 3-day late and delayed, no? So kumbaga parang isinama ko na lang to parang report na rin, kumbaga late update, parang gano'n, no? So it was happening in February 1, so wag kayong malito dyan, no confusion. So sa mga taga Davao region dyan, or may mga kamag-anak ng mga taga Davao region na nag-ask ng information and updates about sa mga daan, kung madadaanan na ba ang mga kalye from Davao City all the way to different provinces of Davao region, Region 11. So hindi ito accurate for today's date, no? So today is February 4. So binasa ko ito is February 1. Itong report. So mamaya while recording or while editing this vlog or video, so bibigyan ko naman kayo ng latest update. Basta meron akong ito na lang, alam ko na lang sa inyo ito, latest update. Nag-post 2 hours ago itong aking kaklase na siyempre naninirahan sa Tagum City. Ang sabi niya is, makauli na jud mi, salamat Ginoo, hubas-hubas na. Okay, so ibig sabihin passable na ang mga kalsada, highway. Pero siyempre mas maganda talaga yung sure ho tayo sa ating sinasabi dito, no, kung passable na bang talaga. So hanap tayo ng mga updates up to as of this very moment, no. So time check, it's 3:32 ng hapon, February 4. So ngayon meron tayong nakuhang medyo panibagong update, no. So time check ulit tayo while recording. So 3:44 na ng hapon, pero meron dito 11 minutes ago na nag-post live talaga. Ito pinaka legit talaga na makukuha nating update kapag ka live, no, kasi unedited, no. Kapag ka after niyang turn off ang kanyang live streaming, automatically post na kaagad yan, no. So tingnan natin si Ma'am Karen Jane De Vera. Shout out kay ma'am. Maraming thank you sa yung update, ma'am, ha. At gagamitin ko lang itong small clip ho ninyo sa inyong live para sa update rin po ng ating ibang mga kababayan na gustong maki-update kita paano. Na Adria stranded gihapon na naalang kilid sa kalsada kani nga linya aning mga sakyanan ug mga single na motor gikan pa jud ni siya dito sa may Carmen Dapit. Taas pa jud kayo ni siya na pila. Nibaktas sa lang gani gikan dito padulong diri sa may Tuganay. Actually kaganina na ay duha ka bus nga bachelor ang nakaagi. Pero kato pa lang duha nga to ang nakita no nga ni sulay og tabok aning dako nga baha. Wala ma'am, pero ma'am, Davao ang nakaputang. So most probably Tagum to ma'am gikan jud. Actually, naay bus po, pero walay sakay na mga pasahero. Bakante siya, ma'am. Pero kani mga gagmay nga mga sakyanan, no, dili sa jud kaya, dili pa jud kaya. So, mas maayo nga mag-stay put na lang to sa inyo hasa. O magpaabot na lang mubaba gamay ning tubig baha, no, sa tuwang kalsada para walay mahimong problema. Alright, uulitin ko lang, ha. Bali 41 minutes ago na na-post ni ma'am, like ibig sabihin nun ended yung kanyang live streaming, or sabi natin 50 minutes ago na, since it takes time, no, habang bago natin natapos ang recording. So time check ho tayo, today is 3:50 ng hapon, February 4. So ibig sabihin, o sabi natin alas 4 na lang, no. So ibig sabihin si Ma'am Jane ay nag-report siya kanina live streaming sa kanyang Facebook ay sabi natin 1 hour ago na lang, no. So today is alas 4, so alas 3, mga alas 2 siya nagsisimulang mag live streaming. 4, so 3, so mga alas 2, no.
yung oras na yon. Anyway, so going back tayo sa lugar, kumbaga tingnan natin bakit nga ba binabaha ang Pilipinas, no? At lahat ba ng lugar sa Pilipinas binabaha? So itong teleprompter ba tawag dito, ito na sa gilid, no? So wag na natin basahin yan, yung 15 barangays in Davao City affected, no? Basta Davao region as a whole, no, talagang affected. So Davao del Sur and I don't know, Occidental, wala masyadong reported, no? Basta more on Davao, northern part of Davao ang medyo nasa lanta, no, ng flash floods. So heavy rains and LPA, no? Heavy rains due to northeast monsoon and LPA, no? So talagang pinagsama, mekos-mekos talaga, kaya yan ang nangyari. Meron po tayo ditong mga kinuhang mga footages, no? Featuring different places of the Philippines, like mga highlands, no, na para sa akin parang napaka-imposible niya na magkaroon ng mga flash floods or mga baha, no? Kasi mga highlands or elevated areas, or sabihin nating mga barubunduking bahagi ng Pilipinas. Just for example, CAR or Cordillera Administrative Region featuring Baguio City. So, 'di ba, kita niyo naman yung kanilang lugar binabaha din, like narinig ko na to dati nung di pa ako napuntang Baguio City, and yun na nga, but medyo surprise or medyo shocking sa akin, like what, Baguio City na siyang pinakamataas na lupain or bundok or the most elevated area sa Luzon, mayroon pang nangyayaring pagbaha. So yan, medyo sabi ko, paano nangyari yun? So syempre meron din naman akong tinatawag na critical thinking. So iniisip ko, baka may mga stagnant na mga kanal nagbara. So yung ulan na binuhos ng mga heavy rains, downpours from the heaven above, so syempre dumaan na lumapag sa lupa, tapos hindi kagad nakadaloy, no? Hindi nakapag-traverse sa mga rivers and ano pa tawag, mga creeks and canals, no? So yun ang nangyari, nagkaroon ng landslides or ano dito, yung parang flash floods, no? Parang yun, bumulwak o basta napunta sa mga kabahayan or sa mga hindi dapat daanan ng tubig baha, kasi alam naman talaga natin, water always finds its levels, no? So kahit pa anong mga structures dyan na inilagay ho natin, kahit anong mga earthfill or mga soil embankment na ginagawa ho natin, once na ang tubig talaga ay gustong maghanap talaga ng paraan para makadaloy papunta sa kanyang pinaka lowest level, so talagang madadaanan talaga yan. So that's what we call baha. Di wow. So akin lang ho yun, ha. I don't know kung tama ba yung pagsasabi ko na yun. Anyway, so going back naman tayo or punta tayo sa ibang lugar naman. Boracay. So ang Boracay Island is the internationally renowned one of the most, or might be the most beautiful island in the whole world. So syempre ang Boracay Island is ano yan, no? Hindi naman talaga siya yung flat surface. Napuntahan ko na siya last days lang, no? Like last week. So nakikita ko talaga na ang Boracay parang napaka-imposible naman itong bahain, kasi siya ay isla. Kumbaga maliit lang siya na lupain na napaligitan ng tubig dagat or ng tubig, no? So bakit siya magkaroon ng baha, no? So ito nakikita ho natin. So yun na nga ang tinutukoy ho natin na expect and unexpected talaga, no? Huwag tayong pakampante na porket na sa pinaka-highland tayo, pinaka-island na ho tayo, hindi ho tayo magkakaroon ng pagbaha. Kasi nga di ba, Davao City sinasabi ho talaga ng mga tao, noted as napaka-blessed na lugar kasi walang bagyo, walang mga super typhoons na dumadaan. Totoo ho yun, no? Madalang lang talaga. So siguro ang tinutukoy ninyo is Davao City, no? Na napakaswerte. Pag sinabi naman kasi mga Davao regions, I mean, meron tayong 4 or 5 probinsya yata, no? So that was Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. So yung mga probinsya na yun ng Davao Region or Region 11 ay nadadaanan ho yan ng mga bagyo, eh. For example, kahit madalang, no? For example, ng bagyong Pablo, basta may mga signal number 1, 2, and 3 talaga na dumadaan sa probinsya ng Davao Region. So Davao City, so far hindi ko pa nga talaga narinig na nadaanan ang Davao City ng pinakamata, no? Pinakasentro ng bagyo. So yun, bakit nga ba binabaha ang Davao City? Kasi Davao City or ang Davao Region, akala ko ba, di ba, yan ang madalas na katanungan ng mga tao sa comment section, akala ko ba ang Davao City ay ligtas sa bagyo, hindi binabagyo? So Davao City is no excuse, no, from super typhoon, heavy winds, floods, and landslides, kasi Davao City is located in the geographic
geographically located and situated in Philippines, which is Philippines geographically situated in Pacific Ring of Fire. So, yun. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pacific Ring of Fire? Anyway, mamaya tatalakayin natin yan. Tingnan muna natin ang baha sa Cebu City. Okay, Philippines is sinking underwater. Flash floods hits Mandawi City, Cebu after heavy rains. So, ibig sabihin ho yan mga kagala, ito pong aking pinapakita ho sa inyo dito na video ay hindi po galing sa Cebu City na pagbaha, kundi ito ay pagbaha po sa Mandawi City. So, yes, well, Mandawi City and Cebu City is magkadikit lang ho sila na highly urbanized city sa Metropolitan Cebu or Metro Cebu. So, yun lang, bali sa mga taga Cebuano, mga Cebuano ng Cebu City, please let me know in a comment box kung kayo din ba'y binabaha sa inyong lugar, no? Just like Davao City or Davao region. Actually, ang Davao City, binabaha ko kami dito pero hindi talaga yan maglalast ng ilang oras, like 1 to 3 hours lang talaga yan, or 4 hours or 5 hours, depende sa itagal ng ulan at saka ng high tide. So, Davao region, like yun ang Oriental de Oro, del Norte, Occidental, and del Sur, talagang matagal yan umuhupa ang baha dyan kasi nga low-lying area ho ang lugar po namin. So, yun. Itong nasa video ay Mandawi City, Cebu. So, hindi siya Cebu City ha. So, FYI lang. Okay, so let's go to Iloilo City. Tingnan ho natin kung anong itsura ng baha naman ng Iloilo. Okay, so meron ding interest si Iloilo City. Ito yung kanyang baha naman, no? So, Iloilo City, despite sa meron silang tinatawag na flood control or mga malalaki na mga esplanade or flood control, kahit pa na napakalawak at tadtad ang kanilang syudad ng mga malalaking rivers, still, hindi pa rin sila nakaligtas sa pagbaha. Pero parang wala namang baha. Anyway, so yun lang. So, maging ang Iloilo City, no, na napakalaki ng kanilang esplanade and mga napakaganda, napakatibay, napakapulido na kanilang tawag nito, flood control, no, sa kanilang mga ilog. Tsaka nga talaga kapag ang isang syudad ay nagkaroon siya ng napakaraming malalaking mga ilog at mga hindi barado at malilinis na mga drainage and canals, talagang ligtas yan sila sa pagbaha talaga. Pero Iloilo still, no, meron pa rin siyang ini-experience or yun, dinadanas pa rin niya ang mga pagbaha sa kanilang city. So, Iloilo City. So, ibig sabihin, there's no such place that is safe dito sa Pilipinas when it comes to floods, flash floods, heavy rains, tropical cyclone, yun mga ganun, no? So, at kung ano pa mga pagbaha dyan. So, lahat talaga tayo patas, so pantay-pantay. Walang moderno, walang progresibo, o walang sikat, o walang kung ano mga na lugar dyan na makakaligtas kapag sinabing pag-ulan, baha talaga. So, sama-sama tayo lahat, no? Sabay-sabay. So, Pilipinas, no? Philippines lang sa kalam. Ano tayo kumbaga talagang tayo yung taga-pananggalang, no? Tayo yung taga-sangga ng mga bagyo, tropical cyclone, ulan dito sa Southeast Asia. So, magpasalamat sa atin ang China, Indonesia, Thailand, Cambodia, sa mainland Asia, magpasalamat sila sa Pilipinas kasi tayo yung sumasalaga. First and foremost, no, sa atin dumadaan ang mga low pressure area, mga super typhoons. So, pagdating sa kanilang mga lugar ay wala na. Medyo mahina na kasi nadurog na dito, nabasag na sa mga kabundukan, kabukiran.